Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito, pag-usapan ho natin itong si Diskaya. Ito ho yung dating kalaban ho ni Mayor Vico Soto sa Pasig na kung saan tatakbo din daw dapat ng pagka-mayor kasi pinakain ho ng alikabok ni Mayor Vico Soto. So sa makatuwid talo. Ito rin ho si Diskaya na kung saan nalalagay ho sa usaping napaka-controversial about ho rito sa katiwalian ho sa DPWH, pati ho sa mga flood control budget na kung saan, meron daw ho itong siyam na kumpanya na lahat ay nakakuha ng project ho sa flood control about ho rito sa, nakakuha ho ng mga iba't ibang project ho rito sa Pilipinas about ho rito sa flood control. Isipin mo lahat nabigyan, ano? Para bang, bakit kaya napagbigyan lahat yun, no? Para bang may nagproseso, ano? Para bang may tumutulay, para bang may naglalakad, ano? Controversial din ho yung dati niyang video na kung saan, inalabas ho ni Mayor Vico Soto na kung saan, binlag ho ni Mr. Julius Babo sa kanyang YouTube channel na kung saan, meron ho itong 40 luxury car. Ha? At yumaman ho daw sila, sabi niya ron sa vlog, dahil ho sa DPWH, dahil naging kontraktor sila. Nagbanta ho itong si Senador Marcoleta na kung saan, abay mukhang babawiin ho. Itong 40 na luxury car at iba't iba pang yaman nila kung mapapatunayan na itong pamilya Diskaya at itong kanilang mga kumpanya na siyam, nagkaroon ho ng matatawag ba nating flander, korupsyon, katiwalian ho sa iba't ibang ginawa ho nilang flood control budget sa iba't ibang lungsod ho ng Pilipinas. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan yung payag ho ni Senador Marcoleta. Yung pong apat na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung mayor pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyo. Pandilin lang sa tao. Nagbigay ng pasi. Sipin nyo. Kung mapapatunayan ho itong Diskaya, may mga yung kanilang ginawang pagdilin lang, panloloko sa mamayang Pilipino dahil may mga tinayo silang flood control na substandard. May mga flood control project na ghost project na nagluwal ho ang gobyerno ng pera, pondo, pero wala naman hong nangyari. Tulad ho nga dun sa ghost flood control sa Bulacan na kung saan 220 meters ang haba nung tulay, anong kanal. At ang budget ng flood control na gagawin doon is halagang 55 million. Pero kahit isang araw, kahit isang hollow blocks, walang nangyaring ganong klaseng pagtatrabaho. Talagang ghost project. Talagang nagluwal lang ang gobyerno ng pera. Pero, kahit isang hollow blocks, kahit isang araw ng pagtatrabaho, wala. Pero may report sa DPWH na 100% completed na raw ang trabaho. Sabi ko nga, nung pinasahan ng DPWH, nung completed na raw yung trabaho, wala man lang bang pinapunta itong si Secretary Bonoan doon sa site na magpapatunay, magpunta kayo doon, tignan nyo kung totoo ba, nangyari na itong 100% completed na raw na 220 meters na kanal at may flood control ang budget 55 million, checkin nyo. At habang ginagawa ba yon kung sakaling nangyari, ba't wala ba lang ba nag-check na taga DPWH to para check-checkin yung site kung yung mga ginagawa ba nila hindi substandard? Wala bang totoong nagtatrabaho doon sa site? Wala man lang ba nag-check? Naghihintay lang kayo ng report? Ganun ba dyan? Tapos pag pinasahan kayo ng report na 100% completed na yung trabaho, wala man lang nag-check na para magpunta doon kung totoong ginawa. Ang batayan nyo lang na natapos at ginawa ng kontraktor ng project ng flood control, documents lang. Ganun lang yung basihan nyo? Sus Maria Jose. Anong klaseng DPWH ito? Papel lang yung ano?
Yung Batayan, buti sana kung yung ginawang flood control na kanal sa tabi lang ng building nyo. Ayun, pwede nyo masilip-silip. Bulacan yun eh. Ang nakatuklas pa si PBBM. Tapos di mo nalalaman. Si PBBM, kahit presidente, hindi naman taga DPWH yan, natuklas yan. Pero itong mismo sekretary ng DPWH, taga dun siya sa loob, di niya nalalaman. Ano klaseng, ano yan? Si Senador Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga kontraktor na mapapatunayang kasabwat sa mga anomalous flood control projects. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito, hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sen. Walang kapatawaran siguro yun. Ang kabang-abang dito, mga kababayan, kasi 15 contractors yan. Yung sinuwalat nilabas ni PBBM. Isipin mo, presidente pa yung nagsiwalat ng mga kontraktor na may katiwalian, ano? Kung tutuusin, DPWH nga dapat ang maglabas niyan eh. Kaya nga sabi ko sa mga senador, sa susunod na hearing, pagkaharap niyo si Bonoan, Secretary Bonoan, ganito yung tanong niyo, tuturuan ko kayo. Kasi lumalabas dito kay Bonoan para bang wala siyang alam. May mga katiwalian lang yung mga nasa baba niya. Sa malinis. Ganito tanongin niyo mga senador. Pagka nakakarap niyo ulit si Bonoan, Secretary Bonoan, mula ba nung inappoint ka ng unang araw na pinwesto ka dyan sa DPWH bilang secretary or kalihim ng ahensyang yan, hanggang magkaharap tayo ngayon, may nailabas ka na ba, na-expose o isinumbong sa ating presidente na mayroong isang kontraktor na ang gawa nila sa flood control doon sa lugar ng lungsod ng kung anumang probinsya substandard? At may nireport ko na ba, magmula noon hanggang ngayon magkaharap tayo, in-expose mo, nilabas mo, sinumbong mo kay Pangulong Bongbong, nireport mo na itong flood control project sa ganitong lugar, ghost, walang nangyari. May na-report ka na ba kahit isa, magmula nung na-appoint ka? Kasi kung wala kahit isa, abay, malaking katanungan yan. Malaking katanungan yan, mga kababayan. Isipin mo, wala ka man lang nadidiscover. Wala man lang kayong chine-check na substandard ito, ganyan-ganito. Ghost project ito. Isipin mo, taga dyan ka sa loob. Si PBBM, hindi naman taga dyan. Nalaman niya. Tapos ikaw taga dyan sa loob, hindi mo nalalaman. Paano nangyari yun? Yun lang malaking katanungan eh. Yan ang itanong ninyo. Ha? Kung gusto nyong, nakastigo talaga siya. Pero kung iba dyan ayaw, dahil hindi natin alam kung bakit, medyo gaganong-ganon, alam na. Tuloy natin. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon, ay yung nasayang na pera, magkaroon naman ng kapupuntahan. Kung ano. At dapat, hindi lang natitigil ito sa investigasyon sa kontraktor. Dapat, kayo mga kontraktor, malalagay na rin naman kayo sa alanganin, kanta nyo na yung mga politiko na kung saan, dawit dyan. Excuse me po. Kasi nga, walang kontraktor na maglalakas ng loob, nagagawa ng substandard doon sa distritong yon. Walang kontraktor na maglalakas ng loob, mag-ghost project doon sa isang distrito ng probinsya na walang nabigyang mga politiko. Kaya nga, malakas loob gumawa ng mga substandard yan. Malakas loob mag-ghost project yan. Alam nila na wala na silang kakatakutan dahil lahat nasupalpalan na ng pera. Isipin mo, kung magsasubstandard ka, mag-ghost project ka, di ba dapat alalahanin mo, wag nating i-ghost project ito. Huwag tayong mag-substandard ng gawa. Andyan ang DPWH, nandyan sila ganito, ganyan sila ganyan.
pwedeng mag-utos si congressman, pwedeng mag-utos si ganito na DPWH, checkin nyo nga yung ginawang flood control sa probinsya namin. Para malaman namin gaano katibay kasi nakasalalay dito buhay, negosyo ng aming mga tao dito sa ating lalawigan. Kaya nga malalakas ang loob ng mga yan kasi nga may mga nabusala na sila ng pera ng mga politiko. Kaya kayo, mga kontraktor, papayag ba kayo na kayo lang ang malalagay sa alanganin? Hindi yung mga politikong alam nyo rito? O baka may kumakausap na sa inyo mga politiko na huwag nyo kami ikanta. Malagay mo kayo sa alanganin. Ako na bahala, kami na bahala. Kung paano ulit kayo maano. Ang importante hindi lahat tayo mayari. Kasi pag lahat tayo nayari, sino pa tutulong sa inyo? Sales stock yan Di ba? Oh. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, Yan. may pananagutan po sila. Yan. May At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa dyan, may chance ba? Nako. Senador Marcoleta, siyempre alam naman namin, dati taga-kamara ka sa House, di ba? Sa Congress. O, siyempre, marami ka na rin naging kaklose doon. Maaasahan ba namin yung mapanghahawakan ba namin yung ganyan tapang ng yung pahayag? Baka naman dyan lang yun sa... Pero, pagbigyan ka namin, ha? Try natin. Ay, paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman? Yung pong 4 na pong sasakyan po na... Ayan, mga kababayan, maliwanag ko kay Senador Marcoleta kasi siya ho ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Pinaka-chairman ho dyan sa ginagawang pagdinig sa Blue Ribbon Committee about ho rito sa ghost flood control budget o anumang katiwalaan meron nangyari dyan. Kapag pagka napatotohanan na itong pamilya Diskaya at kanyang mga kumpanyang kontraktor ay may ginawang katiwalian, substandard at mga ghost project, at may mga pera silang nakuha na hindi na dapat mapunta sa kanila, abay, pagbabayaran ng Diskaya sa pamamagitan ho ng pagkuha ho ng kanilang ari-arian. Kapalit pa yung kanilang 40 na pinagyayabang niya na 40 luxury car. Naku po, naloko na. So abangan ho natin yung mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.